Hello kids! This is Teacher Jane. At excited na ako para sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Teacher Jane, come and learn with Teacher Jane. Fun and exciting music with Teacher Jane, Teacher Jane. Yay! With Teacher Jane, Teacher Jane! Hello! Sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa channel ni Teacher Jane, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Teacher Jane, ang magtuturo sa inyo, ang gagabay sa inyo para mas mabilis niyong masagutan at maunawaan ang mga aralin sa musika. O, bago ka ba sa channel ni Teacher Jane? Huwag na mag-atubili na i-like, i-share, at mag-subscribe na rin para mas marami pang maabot ang mga video lesson na ito na ginagawa ni Teacher Jane. Oo, para sa inyo itong lahat. Tayo ay mag-aaral ngayon ng, sa quarter 1. Ito ay musika 3 o musika sa ikatlong baitang. Nasa week 3 and 4 na tayo mga bata at ang pamagat ng ating aralin sa araw na ito ay ang sukat na dalawahan, tatluhan at apatan. Ito ay mula sa Pivot 4A Learners Material, MAPE Music 3. Okay, ito ay full discussion. Kaya naman mga bata, lagi niyong tandaan na dapat makinig mabuti at ang panuto ay uunawain upang sa gayon, mas masagutan nyo ang inyong module at syempre maibalik ng maayos sa inyong mga guro. Okay? Paano? Tara, simulan na natin ang pag-aaral ng musika. Ang pag-awit, pagkilos at pagtugtog ay magkakaugnay na gawain. Maaari tayong magsagawa ng simpleng pagkilos sa salyo ng awitin. Batay sa bilang ng beats na napapaloob sa isang sukat ng awit. Mga bata, mamaya ay tuturuan ko kayo kung ano nga ba at paano natin malalaman ang sukat ng isang awit. Kung ilan ang bilang ng bawat awitin or sukat nito sa bawat awitin. Tuturo ko rin sa inyo ang mga beat. Okay? Ng isang awitin. Maaaring magmarcha, magbalanse, o regular na paglakad ang isagawa sa salyo ng awit. Alam niyo ba mga bata, ang araw-araw, okay? Yung mga araw-araw niyong gawain ay may uugnay natin sa isang awitin or isang beat ng awitin. Halimbawa, ikaw ay naglalakad. Iyan ay merong beat. Ikaw naman ay nagbabalanse. Ikaw ay napalakpak. At ikaw ay nagmamarcha. Ito ay pwedeng isaliw o saliwan. Isaliw or i-partner sa isang awitin. Okay? Para ito ay magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng inganyo or beat na tinatawag natin. Sa araling ito, pagtutuunan ng pansin ang mga awit at rhythmic pattern na may dalawahan, tatluhan at apatang sukat. Paano mo malalaman na ang isang awit o isang rhythmic pattern ay nasa dalawahan, tatluhan at apatang sukat? O, alam nyo ba mga bata? Kung hindi pa, huwag mag-alala dahil tutulungan kayo ni Teacher Jane para sa ating aralin sa araw na ito. Pero bago ang lahat, kailangan maging handa muna tayo mga bata. Ang pakikinig sa panuto ay napakahalaga. Kaya naman mga bata, awitin muna natin itong inanda ni Tutor Jane or ni Teacher Jane na awitin para sa pagsimula ng gawain.
Pakinggan natin mga bata. Mga bata, ihanda Okay, handa na na raw. ang iyong lapis at papel. Buksan na ang iyong isipan, makinig sa panuto. Isipin ang kasagutan sa aking itatanong. Simulan na ang gawain, isa, dalawa, tatlo. Ayan, nagustuhan nyo ba mga bata ang ating awitin ng pagsisimula ng gawain? Yan, lagi nyo yung maririnig para maging handa tayo sa pagsisimula ng ating gawain. At ito nga ang ating unang gawain sa araw na ito. Ihanda na ang inyong mga module, ang inyong lapis at papel para sumabay na kayo sa pagsusulat at pagsasagot kay Teacher Jane para hindi nyo na babalikan mamaya. Okay mga bata, handa na? Simulan na natin. Ito ang unang gawain. Pakinggan ang panuto. Suriin ang mga nasa larawan. Ito yung mga larawan mga bata. At sabi dito, sagutin ang mga tanong sa iyong sagutang papel. Naunawaan? So, ang unang tanong ay, ano-ano ang mga uri ng hayop ang makikita sa mga larawan? Tingnan mabuti ang mga larawan. Ano-ano ang makikita nyong hayop? Anong makikita nyong hayop sa unang hanay o sa unang box? Okay? Ito ay isang isang pagong. Kung pagong ang sagot mo, very good. Okay? Nakakita na ba kayo ng pagong mga bata? Kung gayon, magaling. Okay? Sa pangalawang box naman, o sa pangalawang hanay, anong hayop ang makikita ninyo? Oo, ito ay hayop na lumilipad sa himpapawid. Ito ay isang ibon. Naintindihan? Ibon. Okay? Pangatlong box or pangatlong hanay. Anong makikita nyong hayop dito? Ito ay mga aso. Aso. Oo, at aso ito mga bata. Pang-apat naman na box ay yan, palaka. Okay, magaling. So, dahil nakita nyo at nakilala nyo ang mga larawan na ito at ang mga uri ng hayop na ito, merong susunod na katanungan. Okay? Sa paanong paraan ipinangkat ang mga hayop? O, balikan uli natin ang larawan. Sa paanong paraan ipinangkat ang mga hayop? Ito yung unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, at pang-apat na pangkat. Paano sila ipinangkat mga bata? Okay? Pagmasdan mabuti. Isipin mabuti. Okay? Mapapansin nyo na ipinangkat sila ayon sa uri ng hayop. Okay? Dito sa unang hanay, parehas na mga pagong. Pangalawa ay parehas na mga ibon. Pang-apat ay parehas ng mga aso. At pangatlo pala ay mga parehas ng mga aso. At pang-apat ay parehas na palaka. Okay? Ito ay pinangkat sa base sa kung anong uri ng hayop sila. At napapansin din natin mga bata, di ba? Dito sa unang hanay, anong makikita nyo? Ilang pagong ito? Di ba? 2. Dito naman, ilang ibon? Oo, 3 sila. Dito naman, sa hanay na ito, tama, may 4 na aso. Very good. At sa panghuli ay may 2 palaka. Okay? So, sagutan ninyo ito sa inyong sagutang papel, ha? Sabayan niyo si Teacher Jane para hindi na kayo mahirapan. Ang susunod na tanong, ano-anong mga hayop ang ipinangkat sa 2? 3,
at apatan. Di ba marunong naman kayo magbilang? Okay? So, alin doon sa larawan ang ipinangkat sa dalawahan? Ito bang pagong, ibon ba, aso ba, or palaka? Isipin. Okay? Hindi lahat ay bibigyan ni Teacher Jane ang sagot agad. Kailangan mag-isip kayo. Okay? Para matulungan nyo rin yung sarili nyo. Okay ba yan? So, ang mga hayop na ipinangkat sa dalawahan, bilangin natin. Ito bang pagong? Kung ito, bilangin natin. Sabay-sabay tayo. 1, 2. So, kung ito ang iyong sagot, tama. Ito ay pinangkat sa dalawahan. Very good. So, kung ang sagot mo ay ang pagong, check yan. Okay? Ito bang ibon? Pinangkat ba ito sa dalawahan? Bilangin natin. 1, 2, 3. Ay, 3 palang ibon. So, hindi siya pinangkat sa dalawahan, mga bata. Itong aso, tingnan nga natin. Bilangin. 1, 2, 3, 4. Sila ba ay pinangkat sa dalawahan? Hindi rin. Tingnan naman natin ang palaka. Bilangin natin ng sabay-sabay. 1, 2. Ibig sabihin, ang palaka ay ipinangkat sa dalawahan. Kaya naman, ito ang isa pang kasagutan. Nakuha niyo ba ang sagot, mga bata? Kung gayon, magaling. Okay? Ito ang susunod na katanungan. Paano malalaman na ang sukat ay dalawahan, tatluhan o apatan? Pero bago pala ang lahat, mga bata, hindi pa pala tayo tapos sagutan yung pangatlong katanungan. Okay? Base sa ating tanong, alin ang pinangkat sa dalawahan? Dalawahan pa lang yung sasagot natin. Tingnan naman natin kung alin ang pinangkat dito sa tatluhan. Okay? So, alin kaya yung pinangkat dito sa tatluhan? Dahil ang pagong at saka palaka ay pinangkat na sa dalawahan. Okay? Tingnan natin. Ito na yung pamimilian natin. Ibon ba or ang aso? Isipin. Okay. Ang pinangkat sa tatluhan ay ang ibon dahil 1, 2, 3. Kaya ang tamang sagot ay ang ibon. Naintindihan, mga bata? Okay. So, tingnan naman natin kung ano ang pinangkat sa apatan. Dahil ang pagong ay pinangkat sa dalawahan, ang ibon ay pinangkat sa tatluhan, at ang palaka ay pinangkat sa dalawahan, alin naman kaya ang natitira na ipinangkat sa apatan? Isipin mabuti. Syempre, ang natitira na lang ay ang aso, kaya ang tamang sagot ay aso. Naintindihan, mga bata? Okay? So, check maigi ang inyong mga sagot para hindi kayo nagkakamali. Next, ito yung sunod na tanong. Paano malalaman na ang sukat ay dalawahan, tatluhan, o apatan? Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na pag-uusapan natin. Okay? Masasabi natin na ang sukat ay dalawahan kung may dalawang kumpas sa isang sukat o measure. Teacher, ano po yung sukat o measure? Tingnan mabuti. Okay, tingnan mabuti ito, mga bata. Tingnan mabuti ang inilarawan nilagay dito ni Teacher Jane sa baba. Okay? Meron kayong makikita ditong mga guhit. Pag sinabi nating measure, ito ay ayan. Nakita nyo ba to? Itong red. Meron kayong makikita ditong makakapal na linya na mas mahahaba kaysa doon sa mga nasa loob. Ang tawag dyan ay measure or sukat. Okay? Kung hindi nyo pa nauunawaan, itong mga guhit na ito ang kumukulong dito sa mga maliliit na stick or doon sinasabi natin sukat, mga bata, or yung stick notation. Ang tawag natin ay stick.
Yan. So, bilangin natin ang mga stick notation na nasa loob. 1, 2. So, masasabi natin na ang sukat ay nasa dalawahan kung may dalawang kumpas sa isang sukat o measure. So, sinabi nga ni Teacher Jane kanina, ito yung tinatawag nating naghahati sa bawat measure or sukat. So, kapag hinati nila, kung ano yung nasa loob ay yung sukat. Naintindihan? So, sa drawing na ito, meron tayong dalawahang sukat. Dahil may dalawang, stick notation doon sa loob ng bar line. Okay? Ang tawag natin dito ay bar line. Ganun din dito sa kabila. Meron tayong 1, 2. Okay? Dalawang sukat na nakapaloob na hinati ng bar line. Naintindihan mga bata? Okay, good job. Masasabi naman natin na ang sukat ay tatluhan kung may tatlong kumpas sa isang sukat o measure. So mapapansin nyo mga bata dito sa drawing sa taas, merong ilang sukat dito. 1, 2, 3. Okay? Ano nga yung humahati sa measure? Ano yung humahati sa measure? Ang tawag doon ay bar line. Okay? So, ang measure simula dito hanggang doon, okay, iyon yung measure. Naintindihan mga bata? At itong mga to ay tinatawag nating bar line. Ang humahati sa isang measure. Okay? Bar line. Ito yon mga bata. Ayan. Okay? Ayan ang mga bar line. At syempre kasama din yun. Okay? Naintindihan ba mga bata? Uulitin ni Teacher Jane. Ang humahati sa measure or sukat ng isang awitin ay tinatawag nating bar line. At ang mga nasa loob nito ay ang tinatawag nating sukat. Kapag nga binilang natin, ito ay ayan, 1, 2, 3. Kaya naman, ang kaisang ito ay nasa tatluhang sukat. Naintindihan ba mga bata? Okay, tingnan naman natin ang susunod. Masasabi naman natin na ang sukat ay apatan. 4. Kung may 4 na kumpas sa isang sukat o measure. Tingnan uli natin kung ilan. Ayan. So, ito yung measure mga bata. Okay, magkakamali. Ayan ang measure. Okay? So, ayan ang measure or sukat. At ang naghahati ay, ano nga? Bar line. Okay? So, bilangin natin kung ilan ang sukat sa loob ng bar line. 1, 2, 3, 4. Sa susunod ulit na sukat, 1, 2, 3, 4. Okay? So, makikita natin mga bata na dapat consistent din. Consistent din ang sukat ng isang awitin. Okay? Ito ang nagsasabi, ang bar line nagsasabi kung ano ang hati ng bawat sukat ng isang awitin. Okay? Naunawaan ba kung paano sinusukat nakikita ang sukat ng isang awitin? Kung ito ba'y dalawahan, tatluhan at apatan. Okay, very good. So, ang susunod natin, ayan, sa isang stick notation ay katumbas ng isang bilang sa sukat na dalawahan, tatluhan at apatan. So, pag sinabi natin stick notation, ito yun mga bata ha. Okay, tingnan dito, tingin mabuti. Tingin mabuti sa ni Teacher Jane. So, itong mga itong mga guhit, okay? Yan, itong mga guhit na ito, ang tawag dito ay stick notation. Ito yung stick notation na kung saan, okay, ang stick notation na kung saan ay nagsasabi na kung ang sukat ba sa loob ng isang measure ay dalawahan, tatluhan, at apatan. Okay? Ang tawag nga dyan ay stick notation. Itatak sa utak, itatak sa isip, stick notation. Okay? At ito nga mga bata, ang isang stick notation ay katumbas ng isang quarter note. So, di ba sa mga nakaraang pag-aaral, pinag-aralan nyo ang quarter note or quarter rest na pare-parehong tumatanggap ng isang bilang. Naintindihan? So, kapag ito ay
inyong binilang, ito ay 1, 2, 3, 4. Okay, mga bata? At sa susunod din, 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin, kapag may nakita ka rito sa loob ng bar line na isang quarter note or isang quarter rest, ibig sabihin, katumbas yun ng isang stick notation. So, may isa siyang bilang or tumatanggap siya ng isang bilang din. So, tingnan natin ang susunod na example, mga bata. Ayan. Okay? Ayan. Ito yung pangalawa nating gawain. Okay? Pagkatapos na i-discuss ko yung kung paano hatiin ang measure sa isang awitin or paano natin hatiin ang sukat ng mga nota, ay ito nga yung pangalawang gawain nyo. Igrupo ang 12 quarter notes na nasa kahon ayon sa bilang na ibinigay. Igrupo ito sa pamamagitan ng paglalagay ng bilog. So, bilugan, hindi guhitan. Anong gagawin? Bilugan. Okay? So, bilugan natin. Di ba, teacher, ang naghahati sa mga nota ay bar line? Bakit hindi po bar line? O, mga bata, susunod lang tayo sa sinasabi ng panuto. Okay? So, pwede, ang totoo niyan, dapat bar line ang ilalagay natin. Pero sabi sa panuto, gagawin daw ito, igugrupo sila sa pamamagitan ng paglalagay ng bilog. Okay? So, bibilugan natin. Igrupo ang 12 quarter note na nasa kahon ayon sa bilang. So, ang binibigay daw natin, dapat daw ay, ang sukat ay 2. Okay? So, ang gagawin nyo mga bata, bibilang kayo ng 2. At bilugan nyo. Okay? So, syempre, papunta dapat doon. 1, 2. So, bibilugan nyo ito. Ayan. So, medyo mahirap i-control ang ating highlighter. Okay? So, ulitin ni Teacher Jane. Nandyan pa ba kayo? O, makinig mabuti. Okay, so bilugan natin ang 2. Ayan, nasa na ako? Bilugan natin ang 2 quarter note. Ayan, okay, ready? Bilog. O, tigda 2. Pabilis lang to. Bilog. At bilog hanggang sa mapangkat nyo na ito sa 2. Okay? Mahirap ba mga bata? O, hindi to mahirap kasi alam ko marunong na kayo magbilang. Naintindihan? So, ito yung tamang sagot sa 2. Ganito rin ba ang sagot nyo mga bata? Kung gayon, magaling. Okay? Next tayo. Next. Medyo malipot ang cursor ni Teacher Jane. Okay, nasa na siya? Okay, next tayo. Okay, so igrupo daw ang 12 quarter notes na nasa kahon ayon sa bilang na ibinigay. Igrupo ito sa pamamagitan ng bilog. Okay? Gawin ito sa inyong sagutang papel. So, 3 naman. 3. Okay? So, teacher, paano pag may natira? So, iwanan mo lang siya. Basta 3 sa bawat linya. Okay? So, bilangin natin. 1, 2, 3. So, bilugan ang 3 quarter note. Naunawaan? So, paano po ito? So, kahit hindi na natin siya isama. So, igrupo lang natin sa 3. Ayan. Okay. So, paano po itong natira? Pwede rin naman siya na igrupo nyo sa 3, pero pababae, kaya hindi natin masyadong kinoconsider. Okay? So, ang tamang sagot ay ito. 3. Okay? Ayan. Okay. So, ganito rin ba ang sagot nyo? Kung ganito ang sagot nyo, ay magaling. Next. O, ito naman daw ay 4. Bibilugan lang uli ang 4 na nota na quarter note. Okay? O, simulan na natin ang pagbibilog. Okay.
Yan. So, hindi masyadong maganda yung bilog ni Teacher Jane dito ha, kasi sa mouse lang nagko-control si Teacher Jane. Okay? So, alam ko magagaling naman kayo bumilang, malalaman nyo ang tamang sagot kapag binilang nyo ang mga quarter note na nandyan sa inyong module. Ganito rin ba ang sagot nyo mga bata? Kung ganito rin, very good kayo. Okay? So, next. Pangatlong gawain na tayo. So, congratulations. Okay lang ba kayo dyan? Okay, so okay lang si Teacher Jane. Tuloy-tuloy na po tayo. Bilangin ang mga sumusunod na stick, quarter note, at quarter rest. So, this time, mga bata, sasama-samahin o may sama-sama ang stick notation, ang quarter note at quarter rest dito sa ating gawain ito. Ang bawat isang stick, quarter note o quarter rest ay katumbas ng isang bilang. Isulat ang tamang sagot isulat ang tamang sagot na tamang bilang sa inyong sagutang papel. Okay? O, tingnan mabuti. O, unang bilang. Ito ay mga ano? Ito ay mga stick notation. Okay? So, bilangin natin ang mga stick notation na ito, mga bata. So, punta muna ako ulit sa highlighter. Bilangin natin. 1, 2, 3. So, ilang sukat nito? Ito ay nasa 3 or tatluhan. Naintindihan? 3. Nabilang nyo ba? Ito namang pangalawang bilang. Ang quarter note. Bilangin natin. 1, 2. O, anong sagot? 2. Very good. So, mga nakakasagot. Okay? Good job. Pangatlong bilang. Ito naman ay quarter rest. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. So, ang tamang sagot ay ano? 4. Very good. O, ito naman kombinasyon ng pang-apat na bilang. Isang quarter note at dalawang quarter rest. Bilangin natin. 1, 2, 3. Ang tamang sagot? 3. Very good. Nakakasunod ba kayo? Very good Next, panghuli natin. Kombinasyon naman ito ng quarter rest, stick notation, at quarter note. Bilangin natin mga bata. 1, 2, 3, 4. Kaya ang tamang sagot ay 4. O, sino nakakuha ng tamang sagot lahat? Very good. O, papacheck nyo yung kay teacher, ha? So, sunod naman tayo. Ayan, nasa ika-4 na tayong gawain, mga bata. At ang sabi sa panuto, ipangkat ang mga sumusunod na quarter note at quarter rest ayon sa palakumpasan o bilang na ibinigay. Gumamit ng bar line. Okay? Bar line upang maipangkat ang mga nota. Ang bawat quarter note at quarter rest ay may katumbas na ilan? Ilang bilang? 1. Gawin ito sa iyong sagutang papel. O, naunawaan ang panuto? Ano nga gagamitin para mapangkat ang mga nota? Gagamit tayo ng bar line. Okay? So, ito daw, sa unang bilang, pangkatin daw to ng dalawahan. So, uulitin ni teacher, ang isang quarter note, ang isang quarter rest ay may katumbas na tig-isang bilang. Kaya naman, kung dalawa ang hinihingi ng ating ng panuto, ay pangkat na natin ito sa dalawahan. Okay? So, bibilang tayo. 1, 2. So, hatiin natin sa pamamagitan ng bar line. Yan. Ako, medyo hindi lang tuwid yung ano ni teacher, ha? Yung, ng aking guhit. Kasi nga ako ay naka-laser, naka-ano lang. Okay? So, guhit. At saka, dito. Guhit. Okay? Pagkatapos nun, 1, 2, guhit uli. Ayan, medyo naliliko yung aking, naliliko ang aking guhit. Tulungan niyo ako mga bata. Guhitan niyo dyan ng pantay, ha? Dapat kay teacher lang
teacher lang medyo hindi tuwid. Okay? Ayan, sige. Tutuwirin ko na. Susubukan ko para sa inyo. Siyempre. Ayan, hindi pa rin tuwid. Okay? Okay lang yan? So, ito yung bar line, mga bata. Ito yung pinanghahati natin sa bawat sukat sa musika. Alright? Okay, sunod. At saka sunod. At saka sunod. Okay? Ayan, napaka-sexy naman ng aking guhit. Okay. Naguhitan nyo na ba? So kung gayon, ito ang dalawahan. Hinatin natin sa dalawahan ang bawat nota at saka pahinga. Next, tatluhan naman daw. Yan, tatluhan. So, isa, dalawa, tatlo. Doon natin nahatiin. Hala, ano nangyari? Okay, hatiin natin mga bata. Tulungan niyo si Teacher Jane. Hindi ko matuwid ang guhit ko. Okay? Ito na po. Ayan. Hala, hindi talaga tuwid. So, mga bata, ipo-point na lang ni teacher. Ile-laser na lang ni teacher. Okay? Ile-laser ko na lang at dyan nyo na lang guhitan sa inyo. So, bibilang kayo ng isa, dalawa, tatlo, dito nyo guhitan. Okay? Kasi tatluhan ang hinihingi. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo. Dito ulit guhitan. Siyempre, may guhit dapat dito mga bata, ha? Next, 1, 2, 3. Guhitan ulit dito. So, ang sagot natin ay sa tatluhang sukat. Susunod na tayo. Ang hinihingi naman ay apatan. So, isang quarter note, quarter rest, quarter note, at quarter rest. So, dito nyo guguhitan mga anak. Guhitan dito. Ayan. Susubukan ko ulit. Yun! Okay, so guhitan dito. Naku. Sorry. Ayan. So, guhitan dito. Guhitan dito. At guhitan doon. Naintindihan? Dapat tuwid, ha? Dito lang ako hindi makapagtuwid. So, bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Very good. Nagawa nyo ba? Okay. Susunod tayo. Ayan. Gawain 5 na tayo, mga bata. Dagdagan ng quarter note o quarter rest sa ilalim ng bawat sukat ayon sa bilang na hinihingi. Gawin ito sa inyong sagutang papel. So, kailangan nyo mag-drawing ng quarter note or quarter rest dito sa unang pagsasanay. So, dito sinasabi na dalawahan daw. Okay? So, dalawahan. So, ibig sabihin, dapat may quarter note at quarter rest. Pwede rin parehas na quarter note. Depende sa kung anong gusto nyong i-drawing dito sa guhit. Basta, ng isang quarter note at isang quarter rest ay may isang bilang. So, dito, sasampulan ko lang kayo, ha? Dito sa anong to, sa bilang na to, sa hanay na to, gusto ko mag-drawing ng quarter rest. Okay, quarter rest. Gawin ko na lang din black. Quarter rest. Okay? So, gano'n, pababa. Okay? Ayan. Mukha na bang quarter rest, mga bata? So, pwede rin dito quarter note. Ayan. Dito quarter note ulit. Pwede din. Okay? So, depende sa inyo. Basta sa bawat bar line, may dalawahang sukat. Next tayo. O, tatluhan naman ito. So, kung may dalawang quarter note, pwede natin lagyan dito ng isang quarter rest. Okay? Pwedeng lagyan din natin dito ng quarter note at dito isang quarter note din. Okay? Depende sa gusto nyo. Basta uulitin ko, ang isang quarter note at isang quarter rest ay may isang bilang. So, dito pwedeng quarter note, okay? Quarter note, o quarter rest, quarter rest at quarter note. Okay, depende sa inyo. Okay? So, next, apatan naman. So, ganun din mga bata. Kailangan i-drawing natin, mag-drawing tayo ng isang quarter note o isang quarter rest sa loob ng bar line. So, dito, mag-drawing ako ng isang quarter note ulit. So, dito, isang quarter note ulit. O, dito, gusto ko naman quarter rest. Okay, ito sa isang quarter note. So, depende sa inyo. Basta, laging tatandaan ang mga sukat ng bawat nota na hinihingi. Okay? So, nasuotan nyo ba ang gawain 5 natin? Kung gayon, very good kayo. Dito na tayo sa gawain 6.
Okay? Tukuyin kung ang mga sumusunod na musical phrases ay nasa palakumpasang dalawahan, tatluhan at apatan. Isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. So, titingnan natin mabuti mga bata. Okay? Yung hinahati ng bar line, bibilangin natin kung ano bang musical phrases na ito, kung ano ang sukat nito. Okay? So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Okay? So, 4. Dito rin, 1, 2, 3, 4. At ganoon din sa mga sumusunod. Kaya nasa ang sukat ito, mga bata? Sagot. Ito ay nasa apatang sukat. Okay? Ganito rin ba sagot nyo? Very good. Next. Okay, so harapin agad ang bar line. Nasaan ang bar line? Ito ang bar line, bar line, bar line. Tingnan natin kung ano yung ilang sukat ang nasa loob. 1, 2, tas bar line na. Ano sunod? 1, 2, tas bar line na. So, ibig sabihin, sa loob ng isang sukat, sa loob ng bar line ay merong ilang sukat. Meron itong 2han. Nagigets nyo? Natututo kayo? Very good. Next. Ayan. Ito yung kailangan yung gawin dyan sa inyong module, mga bata. So, sagutin nyo, lagyan din ng check ang kahon na naglalarawan sa iyong pagsasagawa ng sumusunod na kasanayan mula sa mga gawaing natapos. So, ito yung magtitingin o kung kayo ba yung may natutunan or wala kayong natutunan kay Teacher Jane. Okay? So, check-checkan nyo lang. Natutukoy ang mga sukat na may 2, 3 at 4. Kung higit na mahusay ninyong naunawaan at natukoy, lagyan ito ng check. Kung mahusay lang at medyo may nalilito pa kayo, ito naman yung lagyan nyo ng check. O, sa huli, kailangan paunlarin pa. O, hindi nyo natutunan talaga. So, pwede nyo lagyan ito ng check. So, basahin mabuti, lagyan ng check kung ano ang inyong tamang sagot. Naintindihan, mga bata? May natutunan ba kay Teacher Jane tungkol sa sukat ng 2, 3 at 4? Okay, very good. So, mag-subscribe dito sa ating YouTube channel, mga bata, ha? At pindutin din yung notification bell kasi may susunod pa akong video. Yung pang week 7 to 8 naman na video. Okay? So, mga bata, maraming salamat sa pagtutok nyo. Sagutan maigi ang inyong mga module at huwag liligtangan. Ipasa kay teacher ayon sa schedule na ibinigay. At syempre, mga magulang nyo dapat ang magpapasa kasi bawal kayong lumabas. So, mga bata, laging mahalin ang musika dahil ito ang buhay na magpapasaya at magbibigay ng kasiyasiya. So, maraming salamat, mga bata. Thank you so much. I-share mo itong video ni Teacher Jane, ha, para mas marami pang maabot ito. Thank you!